Paano kung isang maliit na piraso ng papel lang ang kailangan para makaakit ng pera sa iyong buhay? Hindi mo kailangan ng mahika, isulat mo lang ang 888, ilagay ito sa iyong bag, at hayaang ang sinaunang budget na ritual ng kayamanan ang gumawa ng himala. Libo-libo na ang sumubok nito, at biglang dumating sa kanila ang pera, mga alok sa trabaho, at hindi inaasahang biyaya. Hindi mo kailangang maging mayaman. Hindi mo rin kailangang gumastos ng malaki. Kailangan mo lang ng pananampalataya at ang simpleng gawain ito. Kung ikaw ay nahihirapan o naghihintay ng isang senyales, ito na yon. Panoorin mo ang video hanggang dulo, baka ito na ang simula ng iyong pag-angat. Sa mundong punang tumataas na presyo, mga hindi bayad na bills, at mga gabing walang tulog, tahimik na umaasa ang maraming Pilipino sa isang bagay, isang himalang pinansyal. Marahil ay minsan mo nang idinulog sa panalangin bago matulog. O kaya'y napatingin ka sa iyong pitaka at nagtanong sa langit, kailan kaya ako suswertehin? Kung ikaw ito, hindi ka nag-iisa. Ngayon, matutuklasan mo ang isang makapangyarihang lihim ng mga budget na ipinasa mula henerasyon sa henerasyon, ginagamit upang makaakit ng yaman, magbukas ng mga pinto ng swerte, at alisin ang mga harang sa daloy ng pera. Simple lang, isulat ang bilang na 888 sa isang papel at ilagay ito sa loob ng iyong bag. Yun lang. Pero ang enerhiyang na-activate nito, kayang baguhin ang iyong buhay. Hindi mo kailangan ng kandila, altar, o mahabang dasal. Isang maliit na kilos ng pananampalataya lang ang kailangan. Ang misteryo ng 888, bakit ang numerong ito ay parang magnet ng pera? Siguro ay napapaisip ka ngayon. Bakit 888? Bakit hindi 900 at 99 o 111? Bakit ito ang isinusulat ng mga monghe, mga manggagamot, at pati na rin ng mga karaniwang tao na naghahanap ng swerte sa pera? Sa mga turo ng Budismo, ang bilang na 8 ay isang sagradong simbolo. Ipinapakita nito ang kawalang hanggan, balanse, at ang walang tigil na daloy ng enerhiya. At kapag inulit ito ng 3 beses, 888, lalo itong nagiging makapangyarihan. Bawat numerong 8 ay parang isang pintuan. Ang unang 8 ay nagbubukas ng pinto ng mga oportunidad. Ang pangalawang 8 ay nagpapalaya ng yaman at tagumpay. Ang pangatlong 8 ay nagbibigay ng kapayapaan at proteksyon laban sa kawalan. Sama-sama, bumubuo ito ng isang espiritual na kodigo, isang mensahe sa universo na nagsasabing, handa na akong tumanggap ng kasaganaan. Sa kulturang Tsino at Budista, ang 888 ay tinatawag ding numero ng kasaganaan. Karaniwan itong ginagamit sa bank account numbers, plaka ng sasakyan, at mga numero sa telepono para sa swerte. Ang iba nga ay nagbabayad pa para lang magkaroon ng 888 sa kanilang linya, dahil naniniwala silang ito'y humihila ng kayamanan. Pero ang tunay na nagpapalakas dito ay intensyon. Kapag isinulat mo ito gamit ang iyong sariling kamay, hindi ka lang basta kumokopya ng isang maswerteng numero, tinutubo mo ang isang binhi. Isang binhi na nagsasabing, naniniwala ako sa pagbabago. Naniniwala ako sa daloy. Handa na ako. At kapag dala-dala mo ang papel na yon sa iyong bag, malapit sa iyong katawan, nagpapadala ka ng mensahe sa universo, saan ka man magpunta. Sinasabi mo rito, ihatid mo ako sa tamang tao. Sa tamang pagkakataon. Sa tamang oras. At alam mo ba? Nakikinig ang universo. Marami ng Pilipino ang nagulat ng biglaang oportunidad ilang araw lang matapos gawin ang ritual na ito. May job offer na dumating na wala sa plano. Regalo mula sa matagal ng kamag-anak. Mensaheng nagbago ng kanilang landas. Maging ang maliliit na bagay, barya sa kalsada, bigla ang diskwento, o refund na hindi inaasahan, ay nagsimulang lumitaw. Iyan ang kapangyarihan ng 888. Hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa enerhiya, sa pagkakaayon, at sa isang tahimik pero makapangyarihang mula sa universo. Ang pinagmulan ng budget na ritual. Ang ritual na ito para sa kayamanan ay hindi galing sa aklat o blog, ito ay nagmula sa tahimik na sulok ng mga templong Budista, kung saan namumuhay ang mga monghe sa payak na paraan, ngunit may dalang malalim at sagradong karunungan. Maraming taon na ang nakalipas, sa kabundukan ng Thailand, nanirahan ang isang matandang monghe na kilala lamang bilang Master Chan. Wala siyang kayamanan, wala ring magagarang kasuotan, at ni minsan ay hindi nagnasa ng luho.
Ngunit ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay naglalakbay upang siya ay makausap, dahil ang mga taong nakaupo sa kanyang piling, kahit ilang minuto lang, ay umuwi na may dalang kakaibang biyaya. Makalipas ang ilang linggo, nakakahanap sila ng trabaho, nananalo ng pera, o nareresolba ang matagal ng problemang pinansyal. Ano kaya ang kanyang sikreto? Isang araw, isang tindera mula sa Maynila ang dumalaw kay Master Chan. Bitbit niya ang mabibigat na pasanin, utang, may sakit na anak, at isang pusong puno ng takot. Sa malumanay na tingin, iniabot ng monghe ang isang simpleng piraso ng papel. Nakasulat dito, 888. Sabi niya, ilagay mo ito sa iyong bag pero bago mo gawin yan, ipikit mo ang iyong mga mata. Humina ka ng malalim. At sabihin, binubuksan ko ang aking buhay upang tumanggap. Sinunod ng tindera ang bilin. Makalipas ang 3 araw, ang tindahan niyang ilang buwan ng tahimik ay biglang napuno ng tao. May isang lalaki na hindi niya kilala ang nag-alok ng pakikipag-partner sa negosyo. Gumaan ang kalagayan ng kanyang anak. Nagpadala siya ng liham pabalik kay Master Chan, gumana ang biyaya. Mula noon, kumalat na ang mga kwento ng ritual ng 888, lalo na sa mga taong naniniwala sa enerhiya at vibrasyon. Hindi ito tungkol sa relihiyon, ito ay tungkol sa pag-ugnay sa agos ng buhay. Sa pananaw ng Budismo, ang pera ay hindi isang bagay na hinahabol. Ito ay isang bagay na tinatanggap. Ngunit marami sa atin ang may mga blockages mula sa takot, pagdududa, galit, o pagkabigo noon. Ito ang mga batong nakabara sa ilog ng daloy ng biyaya. Diyan pumapasok ang ritual ng 888. Sa pagsulat mo ng sagradong numerong ito at pagdadala mo nito palagi, 2 bagay ang ginagawa mo. Tinatanggal mo ang takot at pinapalitan ito ng paniniwala. Ipinapahayag mo sa universo na handa ka na, hindi lang sa pera, kundi sa espiritual at emosyonal na kasaganaan din. Hindi na ito basta numero lang. Ito'y nagiging isang buhay na paalala na hindi ka walang magagawa, ikaw ay nakaayon. Marami ng Filipino spiritual healers ang isinama ito sa kanilang mga ritual. May ilan na dinaragdagan ito ng dasal. Ang iba naman ay sinasabay sa insenso o barya. Ngunit sa puso ng lahat ng ito ay iisang paniniwala. Kapag bukas ang puso at malinaw ang intensyon, ang biyaya ay kusa ng darating. Hindi ito pamahiin. Ito ay sinaunang karunungan, ipinasa ng mga mongheng hindi kailanman humabol sa pera, ngunit palaging namuhay ng may kapayapaan at hindi kailanman kinapos. Paano gawin ang 888 wealth ritual, hakbang sa bawat hakbang? Ngayong nauunawaan mo na ang sagradong kahulugan ng 888. At narinig mo na kung paanong ang simpleng ritual na ito ay tumulong sa iba. Panahon na para matutunan mo kung paano ito eksaktong gawin. Hindi komplikado ang ritual na ito. Hindi mo kailangang gumastos. Pero ang kailangan mo ay taos-pusong paniniwala at sinseridad. Hakbang 1, pumili ng papel. Pumili ng maliit at malinis na puting papel, walang disenyo, simple lang. Mas mainam kung parisukat, pero pwedeng-pwede rin ang rektangulo. Siguraduhin hindi pa ito nagamit kailanman. Ito ang magsisilbing malinis na espasyo para sa mga bagong biyaya. Kung gusto mong dagdagan ang lakas ng ritual, pwede mong isprayan ng bahagya ang papel gamit ang sandalwood, lavender, o pandan water. Ito'y nakatutulong upang gisingin ang enerhiya bago ka magsulat. Hakbang 2, isulat ang numerong 888. Gamit ang pulang panulat o gintong tinta, kung meron, isulat sa gitna ng papel ang numerong 888. Isulat ito ng dahan-dahan, puno ng intensyon. Bawat guhit ay dapat may kasamang katahimikan at pasasalamat. Habang nagsusulat, tahimik mong banggitin sa isipan mo. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Tinatanggap ko ang daloy. Tinatanggap ko ang mga biyayang nakalaan sa akin. Ang mismong pagsulat ay bahagi ng mahika. Hakbang 3, tiklupin ng tama ang papel. Tiklupin ang papel papunta sa iyo, hindi palayo. Ito ay tanda na hinihila mo papasok ang kasaganaan, hindi itinataboy. Tiklupin ito 1 beses o 2 beses hanggang sapat na itong magkasya sa iyong bag o pitaka. Bawat tiklop ay parang selyo ng enerhiya ng iyong hangarin. Kung nais mo, maaari kang magdagdag ng kaunting sinamon, dahon ng laurel, o isang maliit na swerteng barya sa loob ng tiklop. Sa tradisyong Pilipino at Budista, ang mga natural na bagay na ito ay pinaniniwalaang nagpapabilis sa daloy ng pera. Hakbang 4, ilagay sa iyong bag.
Ilagay ngayon ang tiklop na papel sa iyong araw-araw na bag, ang dala mo tuwing lumalabas, pumapasok sa trabaho, o namamalengke. Ilagay ito sa tahimik at malinis na sulok ng bag. Iwasang ilagay malapit sa basura, resibo, o mga expired na bagay. Ito na ngayon ang iyong sentro ng enerhiya para sa yaman. Kung pitaka ang madalas mong dala, ayos lang din. Ang mahalaga, kasama mo ito palagi. Hakbang 5, huwag mo itong ikwento. Ito ang kadalasang pagkakamali ng iba, ikinukwento nila. Mas epektibo ang ritual kapag tahimik. Panatilihin itong sagrado. Huwag ipagsabi. Huwag ipagyabang. Mas malaya ang pagdaloy ng enerhiya kapag lihim ito. Hayaan mong ito'y kumilos sa likod ng eksena. Hakbang 6, buhayin ito tuwing umaga. Tuwing umaga, habang kinukuha mo ang iyong bag, bulongin ng mahina. Ngayon, ako'y lalakad kasama ang kayamanan. Ngayon, darating sa akin ang mga biyaya. Maaaring simple itong pakinggan, ngunit ang pang-araw-araw na bulong na ito ang muling nag-activate ng enerhiya. Inaakma mo ang iyong vibrasyon sa kasaganaan. 5 segundo lang ito ngunit gumagawa ng alon sa buong universo. Ito na ang kabuuang ritual. Hindi mo kailangan ng kandila. Hindi mo kailangan mag-ayuno. Ang kailangan mo lang ay papel, paniniwala at kahandaang tumanggap. Libo-libong Pilipino na ang nagsimula sa ritual na ito, at marami sa kanila ang nakaramdam ng pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Hindi agad pera ang dumarating pero may mga palatandaan. May tumawag para mag-alok ng tulong. May natagpo ang barya sa kakaibang lugar. Mas mahimbing na tulog at mas kaunting alalahanin. May bagong oportunidad na dumating ng hindi inaasahan. At kapag nagsimulang lumitaw ang mga senyales na ito, doon mo malalaman. Gumagana na ang ritual. Ano ang maaaring mangyari pagkatapos mga palatandaang gumana ang ritual? Matapos mong ilagay ang papel na may 888 sa iyong bag, nagsimula na ang ritual. Pero huwag mong hintayin habang nakatitig sa iyong pitaka na babagsak ang pera mula sa langit. Hindi palaging ibinibigay ng universo ang biyaya sa paraang gusto natin, kundi sa paraan na kailangan natin. Kaya mahalagang mapansin ang mga palatandaan na gumagana na ang ritual, kahit ang maliliit lang. Isa, mas magaan ang pakiramdam mo. Isa sa mga unang senyales na nararanasan ng marami ay ang pagbabago sa enerhiya. Mapapansin mong gumaganda ang iyong mood kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon mo. Mas umaasa ka. Mas kalmado. Parang may bumubulong na magiging maayos ang lahat. Mas magaan ang hakbang mo, may tiwala, may kapayapaan. Ibig sabihin nito, umiikot na ang enerhiya. 2, may dumarating na hindi inaasahang mensahe. Minsan, ang universo ay nangungusap sa pamamagitan ng ibang tao. Maaaring makatanggap ka ng text mula sa matagal ng kaibigan, dating boss, o kahit sa taong hindi mo na nakausap ng matagal. Pwedeng simpleng kamusta lang, o pwede rin itong magbukas ng bagong pinto. Hindi ito aksidente. Ito'y tugon. 3, nagsisimula ang maliliit na himala sa pananalapi. Pwede kang makatagpo ng baryang nakakalat sa kalsada. O biglang may bumalik na refund. O nanalo ka sa paraffle. Libre kang nabigyan ng kape o pamasahe. Hindi ito tungkol sa halaga, ito ay tungkol sa patunay na nakaalin ka na sa pagtanggap. Isang babae mula Davao ang sumulat sa amin. Nakatagpo ako ng 88 sa lumang bag isang araw matapos ang ritual. Napangiti ako dahil alam kong simula pa lang ito. 4, mga panaginip na may simbolismo. Marami ang nag-uulat ng kakaibang panaginip matapos gawin ang ritual. Pwede kang managinip ng umaagos na ilog, gintong liwanag, mga ibon, o mismong numero 888. Ito'y mga espiritual na kumpirmasyon. Ang iyong subconscious ay nakikipag-ugnay na sa mas mataas na enerhiya. Isulat ang iyong mga panaginip kung kaya mo, maglagay ng maliit na dream journal. 5, biglang may hadlang na lalabas. Sandali, paano naging senyales ng tagumpay ang isang problema? Ganito ang dahilan. Bago dumating ang kasaganaan, minsan ay inaalis muna ng universo ang mga humaharang dito. Maaaring may relasyong mapanira na biglang mawala. O trabaho na biglang nawala ngunit nagbukas ng mas maganda. O isang emosyonal na pagbagsak na naging daan para luminaw ang damdamin. Hindi ito parusa. Ito ay paghahanda. Kaya kung may negatibong nangyari pagkatapos ng ritual, huwag kang mabahala. Maaaring ito na ang huling pagyanig bago dumating ang biyaya.
Ano man ang maranasan mo, manatiling kalmado, magpasalamat, at manahimik. Hayaan mong gumana ang ritual ng walang sagabal. At laging tandaan. Noong naniwala kang posible ito, doon pa lang nagsimulang magbago ang lahat. Mga tunay na kwento ng mga Pilipinong sumubok sa 888 trick. Ngayong alam mo na ang mga senyales na dapat abangan, pakinggan naman natin ang mga kwento ng mga taong talagang sumubok sa ritual na ito at nakaranas ng totoong, hindi inaasahang resulta. Ang mga kwento nila ay hindi galing sa mga monghe o sikat na tao kundi sa mga karaniwang Pilipino na katulad mo. Maria, 42, isang inang walang asawa mula Cebu. Nawalan ng trabaho si Maria noong pandemya. 2 anak ang kailangang pakainin at 5 araw na lang ay kailangan na niyang magbayad ng upa. Habang nag-scroll sa YouTube isang gabi, napadpad siya sa isang video, katulad ng binabasa mo ngayon. Hindi siya masyadong pamilyar sa Budismo pero may kung anong nagtulak sa kanyang sumubok. Kumuha siya ng malinis na papel, isinulat ang 888, tiniklop ito at inilagay sa kanyang bag. Bulong niya, tinatanggap ko ang kasaganaan. Nakatulog siyang may luha sa mata. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang isang maliit na paaralan sa kanilang barangay. Kailangan nila ng part-time assistant and naalala nila si Maria mula sa isang community project noon. Hindi man ito malaking sweldo, sapat ito para mabayaran ang renta. Sapat para makalanghap muli. Hawak pa rin niya ang papel hanggang ngayon. Hindi ko na yan tinanggal, sabi niya. Niligtas niya ako. John, 57, mekaniko mula Laguna. Hindi naniniwala si June sa mga ritual. Para sa kanya, ang swerte ay para lang sa may pera. Pero nang malapit nang magsara ang kanyang munting auto repair shop, walang customer, lumulobong bayarin, naalala niya ang kwento ng kanyang lola tungkol sa mga monghe at masuswerteng numero. Wala na siyang mawawala, kaya isinulat niya ang 888 sa puting papel at inilagay sa bulsa ng kanyang lumang tool bag. Wala siyang sinabi, nagtrabaho lang siya gaya ng dati. Sa mismong weekend na yon, may nasiraan ng kotse sa labas ng kanyang shop. Agad niya itong inayos. Na-impress ang lalaki, at inalok si John na siya na ang maging regular na mekaniko ng kanyang fleet ng delivery vans. Mula sa isang repair dumating ang isang kontrata. Ngayon, umingiti si John kapag tinatanong kung swerte ba ito. Hindi, sabi niya. Enerhiya yon. Liza, 35, guro sa pampublikong paaralan mula Bicol. 3 taon nang sumusubok si Liza makuha ang inaasam na promotion. At sa bawat taon, sinasabihan siya ng, sa susunod na lang. Unti-unti siyang nawalan ng tiwala sa sarili. Hanggang sa malaman niya ang tungkol sa 888 ritual. Sinunod niya ito ng tama, isinulat gamit ang pulang tinta, tiniklop na may intensyon, at inilagay sa kanyang bag katabi ng maliit na dahon ng laurel. Pagkalipas lang ng 1 linggo, lumapit ang kanilang prinsipal. May bagong opening. Kailangan naming magdesisyon agad. Interesado ka ba? Nakuha ni Liza ang posisyon. At hindi lang dagdag na pera ang nakuha niya, kundi ang pagpapatunay na matagal na niyang ipinagdarasal. Ang mga kwentong ito ay hindi mahika. Ito'y bunga ng pananampalataya, enerhiya, at bukas na puso. Tandaan. Ang numero ay walang kapangyarihan kung ang may hawak nito ay walang paniniwala. Hindi lang sila basta sumubok, inayon nila ang sarili sa pag-asa. Ikaw rin ay pwedeng sumunod. Baka isang ritual na lang ang layo mo sa iyong sariling turning point. Magtiwala sa daloy, magtiwala sa ritual. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, ibig sabihin ay bukas na ang iyong puso. At diyan nagsisimula ang tunay na kasaganaan, hindi sa pitaka, hindi sa bangko, kundi sa tahimik na paniniwala na may mas mabuting darating na. Ang ritual ng pagsusulat ng 888 sa papel at paglalagay nito sa iyong bag ay hindi lamang isang espiritual na trick. Ito ay isang deklarasyon. Ipinapahayag mo sa universo. Hindi na ako humahabol. Ako ay humihila. Hindi ako harang. Ako ay nakaayon. Hindi ako natatakot. Ako ay may tiwala. Walang halaga kung gaano kaliit ang iyong kita. Walang saysay kung ilang ulit ka nang nabigo. Ang mahalaga ay ang sandaling ito, ang desisyon mong baguhin ang iyong isipan mula sa kawalan patungo sa daloy. Tandaan. Hindi tumutugon ang universo sa pagmamakaawa. Tumutugon ito sa katiyakan.
Kaya't ang ritual na ito ay mas epektibo hindi sa pamamagitan ng desperasyon, kundi sa tahimik at kalmadong pananalig. Kaya't huwag mo lang dalhin ang papel sa loob ng bag mo, dalhin mo rin ang enerhiya nito sa iyong diwa. Tuwing nakakaramdam ka ng pagdududa, ilagay mo ang kamay mo sa bag at sabihin, paparating na ang mga biyaya. Dahil totoo ito. Maaaring hindi agad-agad dumating. Pero kapag tama na ang panahon, kapag ang iyong espiritu, puso, at vibrasyon ay nagkaisa, may bubukas na pinto, may darating na tawag, may aabot na tulong. At paglingon mo sa nakaraan, masasabi mong, buti na lang naniwala ako. Anyayahan ang biyaya, ikalat ang enerhiya. Kung may naramdaman ka habang pinapanood ito. Kung bumilis ang tibok ng puso mo. Kung may bumulong sa kaluluwa mong, ito ang matagal ko nang hinihintay. Huwag mong baliwalain ang senyales. Ngayon na mismo, isulat mo ang numerong 888 sa isang piraso ng papel. Ilagay ito sa iyong bag. At hayaang simulan ng universo ang kanyang paggalaw. Pero huwag ka lang doon huminto. Mag-comment ng iyong 888 sa ibaba kung handa ka nang tumanggap. Gawin natin itong digital na deklarasyon ng kasaganaan. Pagsamahin natin ang enerhiya ng bawat nanonood. I-share mo ang video na ito sa isang taong mahal mo, kaibigan, magulang, o kahit sino mang tahimik na lumalaban. Ikalat natin ang biyayang ito sa buong Pilipinas at lampas pa. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ritual, senyales, at sagradong gabay na nagdadala ng kasaganaan at kapayapaan. Tandaan, dumadami ang biyaya kapag ibinabahagi. At ngayong araw maaaring magsimula ang iyong himala sa isang simpleng kilos. Tandaan, hindi tumutugon ang universo sa pagmamakaawa. Tumutugon ito sa katiyakan. Kaya't ang ritual na ito ay mas epektibo hindi sa pamamagitan ng desperasyon, kundi sa tahimik at kalmadong pananalig. Kaya't huwag mo lang dalhin ang papel sa loob ng bag mo, dalhin mo rin ang enerhiya nito sa iyong diwa. Tuwing nakakaramdam ka ng pagdududa, ilagay mo ang kamay mo sa bag at sabihin, paparating na ang mga biyaya. Dahil totoo ito. Maaaring hindi agad-agad dumating. Pero kapag tama na ang panahon, kapag ang iyong espiritu, puso, at vibrasyon ay nagkaisa, may bubukas na pinto, may darating na tawag, may aabot na tulong. At paglingon mo sa nakaraan, masasabi mong, buti na lang naniwala ako. Anyayahan ang biyaya, ikalat ang enerhiya. Kung may naramdaman ka habang pinapanood ito. Kung bumilis ang tibok ng puso mo. Kung may bumulong sa kaluluwa mong, ito ang matagal ko nang hinihintay. Huwag mong baliwalain ang senyales. Ngayon na mismo, isulat mo ang numerong 888 sa isang piraso ng papel. Ilagay ito sa iyong bag. At hayaang simulan ng universo ang kanyang paggalaw. Pero huwag ka lang doon huminto. Mag-comment ng iyong 888 sa ibaba kung handa ka nang tumanggap. Gawin natin itong digital na deklarasyon ng kasaganaan. Pagsamahin natin ang enerhiya ng bawat nanonood. I-share mo ang video na ito sa isang taong mahal mo, kaibigan, magulang, o kahit sino mang tahimik na lumalaban. Ikalat natin ang biyayang ito sa buong Pilipinas at lampas pa. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang ritual, senyales, at sagradong gabay na nagdadala ng kasaganaan at kapayapaan. Tandaan, dumadami ang biyaya kapag ibinabahagi. At ngayong araw maaaring magsimula ang iyong himala sa isang simpleng kilos. Isulat mo. Dalhin mo. Paniwalaan mo. Ang 888 ay nasa iyo na.